What is up sa inyo mga ma'am sir? It's your boy Sir Troy, and for today's video, nandito tayo sa Honda Motorista Motors dito sa Muñoz, Nueva Ecija. At ngayon dito sa harapan natin, nandito ang sikat at bagong-bagong ADV 160. So ngayon, kung ikaw ay isang ADV lover, gusto mo ng road or medyo may off-road ng konti or mahilig ka sa adventure, pero gusto mo ng scooter at matipid na fuel consumption, murang maintenance at reliable na motor, ito ng ADV 160 ang hinahanap mo. So ngayon, alamin natin yung kanyang technical specifications, features, at kung bakit itong adventure scooter na to ang dapat mong bilhin. So tara, umpisa na natin ang video. Okay, Honda ADV 160. So tayo personally, naka-experience na rin tayong makapag-drive nito sa Honda Safety Driving Center dyan sa Parañaque. And bago natin ituloy yung video, shoutouts to Honda Philippines. At bago naman tayo pumunta sa kanyang technical specifications and features, i-walk around ko muna kayo sa motor na to. Sisilipin muna natin yung bawat parts niya. So mostly, itong motor na to, ginagamit ito ng mga karamihan sa mga motovloggers. Pinang Philippine Loop, Cordillera Loop, Pinang Endurance, long rides, at panghanap buhay na rin siya. Halos lahat ay pupwede na rito sa motor na to. Hindi lang dahil sa pang-road siya, pwede mo na rin siyang ipang off-road. So itong motor kasi na to is off-road oriented din siya. So simulan natin dito sa likuran. Ito po yung design ng kanyang brake light. Tapos sa ating tail fender naman, ito yung ating turning signals. Lahat po ay LED. Meron ding ilaw para sa plate number. At may reflectorized dito para added visibility kapag nagra-ride kayo sa gabi. Sa mga click versions natin, iba naman yung design nitong ADV. Iba yung design ng kanyang tail fender. Mas malapad po ito. Dito naman sa ating exhaust, baliktad naman yung kulay ng exhaust na to, no? Kung sa ibang motor ni Honda, silver yung tip. Ito naman silver yung pinaka-muffler. At yung tip naman niya is kulay black. Tapos meron tayong heat guard dito, parang medyo putol or half lang siya. Unlike sa ibang heat guard ng ibang Honda motorcycle, buo yung heat guard, ano. Ito half lang. So liquid cooled na rin po siya. Kung mapapansin ninyo, radiator po yung nasa loob, hindi po fan. Sa suspension naman natin, Showa yung gamit natin, ano, napakaganda po ng brand ng Showa na to. So gas charge na rin siya. So double shock absorber siya with coil spring. So ito naman yung tapakan or footrest ng ating pilon. Magbukas ka. Ayan, meron din siyang spike at meron siyang parang matalim na ano dito, no. Wala siyang rubber pero mayroon siyang spike para kahit papano, kahit basa yung apakan, makapit pa rin sa paa. So sa fairings naman niya, ayan, para siyang dalawang part dito. Meron dito sa ilalim at itong gilid na to. Meron siyang emblem na ADV 160, hindi po siya sticker. Yan, emblem po siya, naka-embossed po. Dito naman sa baba, meron tayong protector para sa sapatos, tsinelas sa paa na kulay silver. Sa ating footboard naman, actually hindi siya footboard dahil yung ating pinaka-fuel tank nandito sa gitna. So fuel tank po itong pagitan na ito. Ayan, malapad siya. At yung ating paanan, bukod sa pwede na dito, pwede pa natin siyang iunat dyan. Ayan. So yung kulay po nung ADV na nire-review natin ngayon is matte gunpowder black metallic. So dito naman sa harapan, ito yung itsura. Aggressive siya, masungit tignan. So ito yung ating main headlight, dalawa. Meron tayo ditong daytime running light. Mahaba yung kanyang front fender. At dito naman sa loob, meron tayong air vent. Para kahit papano, may hangin na papasok papunta sa makina. Dagdag sa cooling system natin yan, ano? So naka-bronze yung mags natin, tubeless siya. At ang tire size natin dito ay 110/80 rim 14. Naka-disc brake, ABS. Ayan. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa disc brake na to. Basta hindi siya round, mayroon siyang design. Naka-Nissin double piston brake caliper. Yung ating suspension, ayan. Iba rin yung design na to. Hindi siya yung ordinary telescopic fork suspension na kagaya ng sa ibang Honda motorcycles din natin, ano. Dito naman sa visor natin, mataas din yung kanyang clear visor. Ito po ay nai-adjust at ito ngayon nakataas ito. So merong dalawang knob dito, nahihilahin lang and then itutulak na ganun pababa para ma-adjust yung ating wind visor or windshield. At yung ating turning signals is naka-separate. Ayan.
So mostly nagiging problema talaga nito pagka natataob yung motor, pagka inabot yung kanyang turning signals, nababali po itong mga to. Nasa taas naman siya ng headlight yung ating turning signals. At dito naman sa gilid, meron din tayong emblem ng Honda. Hindi po siya sticker. Wala pong decals yung ating parang plain lang. Yan yung nagpapaganda sa ating Honda ADV 160, yung pagka-plain niya. Sa kulay naman niya, para siyang three-tone kasi meron siyang gunpowder black metallic, may mga silver, and then may parang brown dito sa gitna. Brown yung kanyang tapered handlebar. Yung fairings din dito, medyo brownish. Dito rin, brownish. At yung kanyang mga mugs ay brownish din or bronze. So dito naman tayo sa ating control panels. Unahin natin yung kanyang handlebar, tapered, meaning malaki po rito, papayat sa dulo. Ito, walang handbrake, kagaya ng unlike sa ating mga Honda Click, merong handbrake. Meron tayong high and low beam, horn, turning signals, side mirrors, para siyang pentagon, malapad at hindi magnified. Meron na ring sapat na haba yung kanyang stem. At sa kabila naman, meron tayong idling stop system switch, hazard button, electric starter. Sa atin namang display panel, parang nasa 2 to 3 inches yung kanyang TFT. I don't know kung TFT ito, pero full digital siya, alam ko na. Nakita ko na yung nito. Wala lang tayong battery, pero full digital siya. And then meron tayong mga light indicators dito, kagaya ng ABS sa baba, yung keyless switch, oil temperature warning, check engine, idling stop, turning signals, low voltage battery, high and low beam, traction control, traction on, traction off, and right turning signals. So hindi ko alam kung nakikita nyo sa video, pero naaninag ko kasi siya dito. And then meron tayong sun visor dito para hindi straight na sapul ng araw yung ating display panel. So ito yung ating selector buttons, left, right, up, and down. And then dito sa ating handlebar, wala siyang fairings. Naked lang po siya. So meron tayong side stand with kill switch sensor, center stand. Ito yung ating CVT, iba rin yung cover niya. May black dito na plastic at alloy dito na cover. Ito yung ating ESP Plus or Enhanced Smart Power. Ito yung airbox guys. Upuan, alam naman natin na si Honda ay kilala at generous pagdating sa mga upuan. So dito parang rough or parang liha yung feeling ng texture ng seat cover. And then meron tayong mga stitches na white. Ito rubber, itong nasa gitna na to. Dito naman sa likod, same texture dito sa nasa harapan, rubber din. Makapit at meron siyang mga stitches na kulay white dito. Sa upuan niya, separate talaga yung pilon sa rider para si rider hindi makarating hanggang dito at si backride naman hindi dumasog dito pagka nagbe-brake si rider. Sa ating grab bar, hindi siya isang buo. Ayan, malaki siya. Malaki yung ating grab bar. So ating luggage box naman or U-box, mas malaki. Tingin ko kasya rito isang full face at isang half face. Mahaba siya at malawak. Sa atin namang under seat, yan, meron siya lagayan ng tools dito. I think hindi lang nakakabit ngayon. And then ito yung battery na ini-issue sa ADV 160. GS na GT Z6V. Okay, so punta naman tayo sa technical specifications or engine specifications ni Honda ADV 160. Gaya ng ibang 160cc na Click, PCX, sila po ay nagsishare ng same engine specifications. 157cc, 4-stroke, 4-valve, single overhead cam, liquid-cooled, and ESP+. Starting system nila is electric. Ignition system is full transistorized. So braking system natin, hydraulic disc brake yung harapan with ABS. At sa likuran naman is hydraulic disc lang without ABS. Tire size natin is 110/80/14 sa harapan, 130/70/13 sa likuran. Pareho na alloy casted wheels, naka-bronze. Sa kanya namang seat height 780mm, may ground clearance na 165mm, fuel tank capacity na 8.1 liters at fuel consumption na 45 kilometers per liter. Yan po ay based sa WMTC test method. At si 150cc engine displacement naman ay nagpo-produce ng maximum power 11.8 kilowatts at 8,500 RPM at maximum torque na 14.7 Newton meters at 6,500 RPM. Fuel injected and belt driven or continuous variable transmission.
So sa seat height naman natin, seat height check natin siya. So ako po ay may height na 5'7" at ganito po ang upo natin kay ADV 160 na may 780 millimeters. So tiptoe tayo. So sa curb weight niya, I think meron itong 125 to 130 pero manageable pa rin siya. Kung paano nyo po nakikita yung paa ko, ganun din po sa kaliwa, no? Kung paano itong kanan natin. Pwede dito, pwede iunat for maximum comfort during long rides. Okay, para naman sa price details ni Honda ADV 160 dito sa Honda Motorista Motors sa Muñoz, Nueva Ecija. So ang cash price niya is 169,400. Meron siyang lowest down payment na 18,500 at monthly installment na 8,351 for 36 months or 3 years. At pagdating naman sa kanilang requirements, kung kayo ay mag-installment, ilalagay ko na lang dyan sa description sa ibaba. So ayan, sa dami ng features niya guys, talagang busog na busog ka sa motor na ito. Ito na yon. Ito na yung scooter na para sa lahat. Ano? Magandang suspension, ABS, naka full digital display, matipid yung fuel consumption, at talagang napaka-porma ng kanyang looks. So hindi ko rin nabanggit, dual sport tire yung kanyang mga gulong dahil siya ay off-road oriented. So gaya nga ng sinabi ko nung una, ito kadalasan nakikita ko na ginagamit pagdating sa mga loops, Cordillera loops, Philippine loop, endurance, mga long rides. So dun sa ating dual sport tire guys, kung gusto nyong magpalit, kung interested kayo magpalit ng mas magandang gulong sa kanyang stock, meron ako may re-recommend ang Corsa Motorcycle Tires. So meron silang dual sport tire din, yung Corsa Cross S. Kaya kung gusto nyo magpalit ng mas maganda, mas makapit at mas affordable na gulong, sa Corsa Motorcycle Tires mo lang makikita yan. Okay, so yan ang review natin para dito sa Honda ADV 160. Kung may karagdagang katanungan kayo, comment nyo lang dyan sa comment section sa ibaba at sasagutin natin yan kaagad-agad. Okay, so like, comment, share, and subscribe and hit the bell notification para updated kayo pag may bago tayong video. Ride safe and see you on my next one.